Po, engineer, kayo ba'y napanood ho ba ninyo yung SONA, ikalimang SONA ni President Bongbong Marcos? Yeah, napanood naman. Opo, so far, ano naman po yung assessment po ninyo, lalo na sa sektor ng agrikultura? Marami ho bang good news? I think sa agrikultura, hindi siya masyadong na-concentrate itong taon, no? Compared dun sa mga previous year. Pero ang hopefully, ang tina-target niya dun sa coconut and other irrigation matutupad. So far kasi medyo babagsak ang production natin ngayon itong taon na ito eh. Ibig sabihin compare dun sa mga previous year hindi masyadong attractive yung presyo ng palay, yung presyo ng farm gate price ng baboy, and so medyo bagsak tayo itong taon na ito. Nako, hindi po niya nabanggit yung pagbagsak, kundi ang sabi po niya, tumaas nga mula 2023 ay patuloy po ang pagtaas ng ani ng mga pangunahing produkto tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok dahil sa pinaigting po na irigasyon at mekanisasyon. Ano naman po ang reaksyon po ninyo? Yeah, siguro yung pagbigay ng data kay Pangulo hindi masyadong accurate. Ang lumaki kasi yung mga importation. Kung nakita natin yung import ng bigas, import ng manok, import ng baboy, lahat increase, no? Hindi yung local production natin. Opo, ang epekto ng pag-i-import ang nangyayari, ano ba, nalulugi ho ba yung mga lokal na magsasaka ho natin? Yes, oo. Bali, kung makita natin yung tariff, di ba, inaano natin na dapat ibalik na sa 35%. Mm. Dahil yung value chain na gusto i-achieve ng administrasyon, hindi naman natupad yun, no? Yung presyo ng pagkain mataas pa rin, in spite of binaba nila yung taripa. And yung import lumaki. So ibig sabihin yung mga local producers marami nag-surrender. So dapat talaga ang economic team yung gusto ng ating Pangulo, yun ang sinusunod, no? Pero baliktad yung ina-announce ng Presidente na tulungan ang ating mga local producers sa sufficiency para galing sa atin ang pagkain, mukhang baliktad ang intindi ng economic team. Kaya yung gustong achievement ng ating presidente hindi natutupad. Opo, opo. Ano ulit yung pinaka-pangunahing dahilan na engineer kung bakit bagsak po ngayon kung ikukumpara mo sa nakalipas ang produksyon po ng ating mga lokal na magsasaka? Yeah, for example, kung makita natin yung farm gate price nung last year harvest is bumagsak up to 13 to 14 pesos yung palay. So itong taon, siyempre, kung ganun ang nangyari last year, nabawasan yung pagtanim, no? And kung yung flooded ng importation tuloy-tuloy, ang inisip nila, baka bumagsak ulit itong main crop the presyo ng palay. Kaya takot sila magtanim. And kung ganon, hindi aabante yung local production natin. Dapat yung presyo kasi kumita sila, no? Kung hindi talaga attractive magtanim. Opo. May datos ho ba kayo kung gaano kalaki, ilang porsyento ho yung
yung pagbagsak ng produksyon ngayon, no, ng ating mga lokal na magsasaka kung ikukumpara mo last year ba o sa mga nakalipas pang mga panahon? Yeah, kung makita natin yung percentage na nabawasan is around 15 to 20%. Yun ang nakikita natin. Kung hindi tuloy-tuloy na suporta ng ating local producers. No? Sa ngayon, yung standing crop naman, naghahabol yung mga magsasaka. We hope na mag-increase pa rin yung pagtanim. No? Pero siyempre, kung ang direction ng administrasyon magtanim ng ibang crop, kasi may sinasabi sila magtanim ng ube and other crop, ibig sabihin, nagsosurrender sila sa crop ng rice. No? Pero ang gusto natin sana is tuloy pa rin yung local produce natin ng bigas. Kasi yun ang majority na nagtatanim. Yung magtanim ng other crop is pwede siguro doon sa upland area, pero doon sa lowland area talagang bigas ang tinatamnan ng ating mga magsasaka. Opo. At yung factor naman ng pagkalugi, no, ng kabuhayan ng ating mga lokal na magsasaka, mangingisda ba, ay dahil po sa patuloy na importasyon. Tama ho ba? At gaano kalaki naman po ang ikinalugi po ng mga magsasaka po natin? Malaki, no? Yun ang problema. Almost negative or break-even yung ang ano lang nila. Sa tansya po ninyo? Ang total siguro aabot ng almost sa buo, no, sa buo ng rice around 35 billion nawala. 25 billion. 35 billion. Yeah, 35 billion. Kung ikukumpara mo last year. yeah, compare last year. Opo. Opo. So ito ho ba yung dahilan kung bakit patuloy yung pagtaas ng presyo natin sa mga pangunahing bilihin sa mga produktong agrikultural, engineer? Yeah, dahil kontrolado yung importation. Siyempre, kung kontrolado yung importation, konti lang yung nag-import, doon kumikita yung mga importer. Kung makita natin kasi yung landed cost ng bigas is around 33, 34 pesos lang. Pero compare dun sa local production natin, nasa 40 pesos no, yung bigas, sabihin natin. Yung tariff kung hindi pumantay talagang malulugi ang ating local producers. And of course, lalaki yung importation. Pero yung retail, yung sinasabi natin retail, mataas pa rin. No? Hindi naman naipababa yung retail price. So ang kumikita talaga is yung mga importer. Kaya attractive yung importation, nababawasan yung local produce.